Kumpirmado, PRRD, lalaya na. Naku, may nadinig ako. May nadinig ako patungkol dito. Aimee, napaamin si Bongbong ang nagpakidnap kay PRRD. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. After the election, alam na namin ito. Bakit? Kasi basta. So, matagal na itong inayos at inaayos sa bansang yun. At nung nilabas nila, it means ayos na. Kayo ni BBM, si Remulla, yung gustong bumagsak ang Duterte. Yun lang naman ang si Trillanes ang nagre-recognize ng jurisdiction ng ICC. Walang karapatan ng ICC sa Pilipinas. Wala po. Maraming naniniwala wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pero ito nga pinagkaiba. Kahit hindi nire-recognize ni Tatay Digong, kasi dadalhin si Tatay Digong doon kung saan membro yung bansa ng ICC. At sila po ang nag-uusap ngayon, yung bansa at ang ICC. Papangalagaan namin to si Tatay Digong. So, hindi ilalagay ni Tatay Digong kasi sa alanganin yung bansang tatanggap sa kanya. Ibig sabihin may third party involved. Hindi naman si Tatay Digong parang si BBM na traidor. Posible hindi niya i-recognize ang ICC. Pero dahil tumulong tong isang bansa na ito, hindi naman siya tatakas dahil mapapahiya yung bansa. Sa mga gentleman, sa mga true leaders, importante yung samahan. They will die for that. Hindi po tataraydo rin yan. Maniwala kayo. Alam nyo sa katunayan, medyo delay pa nga ito. May i-admit ako sa inyo. Etong lilipatan niyang bansa, etong gagawin ngayon, matagal na po namin alam. Hindi lang kami nagsasalita because ayaw naming malagay sa alanganin yung source namin. But honest to goodness, alam na namin. After the election, alam na namin ito. Bakit? Kasi basta. So, matagal na itong inayos at inaayos sa bansang yun. At nung nilabas nila, it means ayos na. Ako naniniwala, kumpirmado na ito. Ngayon, ayoko munang pangunahan. Okay? Kasi, baka sabihin, chismis vloggers vlogger ako, no? Ayaw natin ng ganun. Ayaw ng tatay namin, no? Huwag kayong maging chismis vlogger, ha? Dapat lagi kayong, sa komentaryo, argumento, sa facts kayo. Kaya hindi ako magpapalaki ng channel dahil sa chismis. Ayoko ng ganun. Ang sinasabi ko lang, alam namin to. Kasi sinabihan kami anim. Basta anim ang kasama ko, sinabihan. Hindi ko na, anim kami lahat, sinabihan. Kaya dyan yung malalaman na ako at saka yung 5 pang sinabihan, hindi bida-bida. Hindi namin nilabas. Okay? So, hindi tatakas yan. Naniwala kayo. Ginagamit nyo lang yung sitwasyon na yan. It's because gusto nyo pahirapan yung tao and ayaw ninyo magkaroon siya ng political clout na lumakas ulit. Pero sa katunayan, lalong lumalakas nga eh. Boom! Yan guys, magandang araw sa inyo mga babayan. No? It's me again, Boy Sardines, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So handa na ba kayo sa pagsalubong kay Tatay Digong? Yon, panibagong reaction tayo mga babayan. Bago natin i-play yung full video, napanood nyo naman yung preview. So, alam na this. Wait na lang kayo, mga ilang araw na lang ay mabibigla na lang ang lahat. Magigimbal ang buong mundo na si Tatay Digong ay makakauwi na. So nakita nyo mga babae na sikreto pala to, matagal na, no? Ayan, sinabi na ni Coach Oli. 6 sila nakakaalam niyan na mangyayari talaga itong mangyayari. No, may bansa na magkukup-kup kay Tatay Digong na talaga naman magiging tourist spot pag nandun si Tatay Digong. Siyempre,
interim release, no? Pag ganun-ganon na lang Tatay Digong. No, si Tatay Digong may mga sinasabi na tatago daw, saan pa naman pupunta si Tatay Digong? Hindi yan bakla, hindi yan yung katulad ni BBM na pag may sinabi hindi mangyayari. Siyempre haharapin niya yan. At yung bansa na nakukop kay Tatay Digong, malamang dyan sa Europe, nung nakaraan parang Malaysia. Pero hindi naman pala kaanib itong Malaysia. So ang lapit lang sana ng Malaysia, no? Kung doon si Tatay Digong, ang bilis natin puntahan. Pero makakauwi si Tatay Digong, huwag kayong mag-alala. So matagal na pong plano ito. At ayan, nagsabi si Coach Oli, medyo konting konting pahapyaw, no? Matagal na palang nakaplano yan. So si Aimee, dikit ng dikit pa rin dito kay BP Sara. Wala naman na igagawa, wala naman tutulong. Huwag ka na sumama dyan. Senator Aimee, puro chismis lang yung ginagawa mo dyan eh. O, yari ka tuloy sa Banateros. So itong si Aimee, wala namang ginagawa eh. 'Di ba? Puro pang lang eh. Puro pang chika-chika lang naman. Wala naman siyang ginagawa. 'Di ba? Si Attorney Kaufman pa rin ang gagalaw diyan, mga babayan. At yan ay planchado na, no? Oo, kumpirmado na yan, mga babayan. No, hindi lang natin malalaman at hindi nyo rin malalaman kung kailan at anong araw yan at anong oras. Pero kumpirmado na yan, mga babayan. No, nilalakad at pinaplansya na yan. Si Senator Aimee, wala naman nagagawa dyan eh. Puro pang lang dyan eh. Puro pang pa-cute lang pag sumasama dyan kay BP. Pero naman si BP, para naman naniniwala naman na may magagawa itong si Aimee sa pagpalabas ng kanyang tatay. No, yung attorney, no, si Kaufman ang gagawa ng paraan niya at napakalaki at napakalakas ng ebidensya na pwedeng mabigyan si Tatay Digong at planchado na po yan, kumpirmado na yan. So sa mga subscribers natin dyan, sa mga kamaretesan natin dyan, so hintay-hintay na lang, konting kembot na lang to, mga babayan. Hindi po ito fake news, hindi po ito clickbait ha, totoo po ito. Si Coach Oli, mga Banateros, nalalaman po nila yan kung ano yung mga plano. Ayan, nagpahapyaw na. So ito yung ating manonoorin na video. So ganito, mga babayan, para hindi na humaba itong aking pagsasalita, panoorin mo yung full video. Kasi maganda po ito na dapat mong malaman na mismo sa puso mo kung ikaw ay Maka Duterte ay medyo makaka-relax ka at medyo mawawala na ng konti yung stress mo na paghihintay kay Tatay Digong. Okay, bago tayo mag-play ng video at kung gusto mo ng relaxation na place, papakita ko sa iyo. Ito, harap mo yung camera dun, boy. Pakita mo yan ulit. Alright, so shout out sa ating mga subscribers dyan. So screenshot nyo na. Ito yung lugar ni Boy Sardinas. Nandyan lang yung dam na pinapagawa ni Tatay Digong. Siyempre si BBM na nagpapagawa niya, nagtutuloy. Siyempre wala namang proyekto si BBM eh. Kay Tatay Digong pa rin yan eh. Kung napanood nyo, meron akong drone shot dyan at na-vlog ko yan. Yung kabila na yan, nandyan na yung pinakamalaking dam. Yan yung sinasabi ni Senator Marcoleta na darating ang panahon 2,000 below ng bill natin ng tubig at kuryente ay malilibre na. Nandyan yan, maghintay lang po kayo. Susunod na pag-upo ng ating BP na si Sara Duterte, siya na yan, siya na magtatapos niyan. Yun na yun, inauguration na yan. Kasi almost 6 years pa gagawin niyang dam dyan, meron pa dun. Okay? Ako yung vlogger niyan, mga babayan. Hintayin nyo lang. So ito yun. Diba? Tingnan nyo, mga babayan. Napaka-relaxing, no? So nandito si Boy palagi. Nandito lang ako sa kataas-taasan ng bundok. Minsan si San Pedro nandyan, lumilipad, may dalang manok, nagsasabong, hindi ko alam kung saan nagde-derby yun. So ganito, mga babayan, kita nyo naman, alright, kasi nagpipintura ako dito. Ito yung aking rooftop, ayan shoutout kay Tol J. Guevara TV. Ayan, ito na yung ating tambayan, pinaganda ko na. Alright, so ayan yung mga sampay ko. So ayan, mga babayan, pakipusuan naman to, pakilike naman tong ating video, ipi-play ko na at sana panoorin mo hanggang dulo. Okay? At kung nagustuhan mo, syempre baka hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka naman dito, besh. At click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Napakaganda nito. Huwag kang hindi manonood, ha? Okay? Play mo na, boy! Let's go! Tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan at sadyang hindi magpapatalo ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mukhang sunod-sunod na talaga ang malaking good news sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong na siyang tunay na minahal ng taong bayan. Matapos ang malawakang prayer rally all over the world para sa dating Pangulo na si
Rodrigo Roa Duterte. Ilang buwan na paghihintay ng taong bayan ay ito na ang malaking magandang balita na pinakaantay ng lahat na tila siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban at walang katapusang bumabatiko sa mga Duterte, lalong-lalo na ang mga taong nasa likod ng di umano'y sapilitang pagpapadala sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands para litisin sa dayuhang hukuman. Gobyerno ngagba ni Marcos Jr. tiyak na iiyak di umano dahil dating Pangulong Rodrigo Duterte tila sa wakas lalaya na. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang naging malawakang prayer rally all over the world para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagbunga na di umano ang paghihintay ng taong bayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ng dating Pangulo. Narito ang malaking magandang balita sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at buong pagpapaliwanag ng isang magaling at solid na DDS supporter na si Coach Oli na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng kumakalaban at tila bumabatiko sa mga Duterte, lalong-lalo na ang gobyernong Agba at sa lahat ng loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Panuuri ng full. Kumpirmado. PRRD, lalaya na. Naku, may nadinig ako. May nadinig ako patungkol dito. Aimee, napaamin si Bongbong ang nagpakidnap kay PRRD. Okay, ito paglaya ni PRRD pag-usapan natin at yung ating mga naririnig. Sino tong ano? Di ba ito si Congressman Chua? Congressman Chua, ikaw ba yan? Parang kulang na ba ang ayuda at sumasideline ka? Naging anchor si si Kong Chua. O sige, diretso tayo. Gusto ng lumaya. Hiniling na ng kampo ni FPRRD sa ICC ang interim release ng dating Pangulo. At may bansa na raw sa Europa na willing kumupkup sa kanya. Oy, joke lang nga, baka mapikon to naka-Amerikana necktie pa naman. No? Mas pogi naman ito kay Chua. Okay, sige. Si Diretso. VP Sara naman, may misyon daw para kay Senador Aimee Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 buwan na ang lumipas mula nang ilipad si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. 3 buwan na rin ang sigaw ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ang kapatid ni PBBM na si Senador Aimee Marcos damay na rin sa misyong ibinibigay sa kanya ni VP Sara. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ang galing din ni VP Sara dito. Ang sabi niya, ikaw ang magbabalik kay Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil yung kapatid mo ang nagpadala sa The Hague. Sa madaling salita, yung kapatid niya, according sa mga lawyers ni Tatay Digong, ay kidnap. So, kung susundan natin yung sinasabi ni VP Sara, yung kapatid mo na si BBM ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Kasi extra rendition ang tawag nila dyan. Okay, legal terms. Pero sa ating mga hindi naman abogado, ang pagkakaintindi natin dyan, kidnap. Ganun lang kasimple yun eh. So, gamitin natin yung word na kidnap dahil yan naman ang ginamit ng abogado niya. Okay? Para sa ating hindi mga abogado. Ito ay mistulang, ang ganda ng pagkadiskarte ni Sara dito. Kasi to si Aimee, sama pa rin ng sama. At yan ang sinasabi ni VP Sara. So, impliedly, kahit indirectly, inaamin ni Aimee na oo, kapatid ko nga ang nagpakidnap. Si BBM nga ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Ang galing ng strategy na yon. Kaya lang ito naman. Yung mga Aimenatics naman, tuwang-tuwa, palakpakan sila. Ohoy, kasama, 'di ba? Papansin niyo yung mga Aimee na, kita nyo, kasama ni VP Sara, si Aimee. Kayo mga banateros, hindi talaga kayo mga Duterte. Hindi talaga kayo DDS. Ganyan, minura kami dati, di ba? Hindi namin sinunod si VP Sara dahil ayaw namin kay Bongbong. Minumura kami dati. Napatunayan namin kami tama at silang nabudol. Marami na rin jumoin sa amin. Ngayon wala na sila mabudol. Wala. Iba yung panahon ni Marcos. Nakabudol sila. Pero ito talagang original na budol, hindi si Aimee ha.
ay hindi si BP Sara, si Amy. Kaya wala na nakikinig. Pero meron pa rin mga Amy natics, especially may mga trolls, pag tingnan nyo dyan, walang mga muka. Yung iba naman, na talagang nabudol. Kaya tuwan-tuwa sila na binabanggit-banggit sa parati ni BP Sara. O, dudugto nga pa natin, marami pa silang kinatutuwa. Yung mga genius dyan, na Amy natics, ay tuwan-tuwa. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Hindi na mababalik. Kung ang inaasahan mo, Amy, ang magbabalik sa tatay mo sa Davao, ay BP Sara, kung ang inaasahan mo, ang magbabalik sa tatay mo sa Davao ay si Amy, hindi niya na ibabalik yun. Bakit? Gusto niya hostage siya eh. Gusto niya anino mo siya. Gusto niya sama ng sama. So sabi mo, hindi mo siya bibitawan hanggat bumalik sa Davao ang tatay mo. May balik niya. Hindi niya ibabalik yan para lagi mo siyang kasama. But wala na. Let's be honest. Amy will not win apart from you. Wala ang suporta ng Duterte dyan. Not even your father. Kaya nga kung sasabihan nyo kami na hindi kami DDS Barateros dahil hindi kami naniniwala kay BP Sara, dahil ayaw namin kay Amy, ibig mong sabihin si Tatay Digong hindi DDS? Si Baste hindi DDS? Hindi binoto yan hindi Baste. Si Tatay Digong hindi nga inendorso yan, iba inendorso. So Tatay Digong hindi DDS? Pal lang talaga yan si Amy. Mahina, hindi mananalo yan. Meron ang ginawang survey si Banat Bay. Anong gusto nila? Sara Go? O Sara Amy? Iniwang milya-milya. Ilang percent lang yung may gusto kay Amy. Hoy, kayong mga binabayaran dyan. Kayong mga Amy natics, galing-galingan nyo pagpo-promote, hindi tumataas si Amy. Nananahimit si Bongo, binabanatan nyo. Pero siya pa rin ang gusto ng Sara Go. Pero gusto nyo malaman sino gusto ni Sara? Hindi ko alam. At kung may alam ako, hindi ko sasabihin. Tuloy tayo. Basta kami, ako. Tumatawa lang ako sa sideline. I see the plan. May bolang kristal. Opisyal nang nagsumite ng urgent request for interim release ang kampo ni FPRRD sa ICC. Base ito sa 4 na grounds. 4. Hindi raw flight risk ang dating Pangulo. Hindi daw flight risk ang Pangulo. Hindi naman. Hindi tatakbo yan. Ang tanda-tanda na saan pupunta yan. Di ba? Hindi yan basta biglang tatago. Hindi na makakatago si PRRD. At wala itong balak takasan ang kanyang kaso. Sinabi niya naman yan, di ba? Ilang beses. Haharapin niya ICC. Talaga namang hinarap niya. Ikalawa, hindi raw ilalagay ni Duterte ang investigasyon o sino mang sangkot dito sa kapanganiban. Alam mo, okay lang yung iba. Hindi niya mailalagay sa panganib. Nasa ibang bansa na nga si PRRD. Ikatlo, titigil na umano si Duterte sa paggawa ng krimen. Kahit daw sinabi niya sa isang Quadcom hearing noong 2024 na dodoblehin niya ang kanyang drug war kills kung muling mahalal bilang alkalde ng Davao City. Yan ang pag-uusapan natin. Inamin daw, according to Claire, ni PRRD na may ginawa siyang krimen kasi titigil na ang krimen. Hindi po ang sinabi dyan, ang nilabas na Philippine Star dyan, ay ito babasahin ko ha. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes should his request for interim release is granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crimes, referring to the Philippines. Ulitin ko, of the alleged crimes. Okay? Ibig sabihin, yung ibinibintang na krimen. Hindi uulitin. Ibig sabihin, for the sake of discussion. Yan, for the sake of etong aming hinihiling. Walang krimeng mangyayari. Ganun po ibig sabihin nun, Claire. Ang huli, humanitarian grounds, lalo na't 80 years old na si FPRRD. Oo nga, yung iba nga 80 years old, pinapakawalan na eh. Pero kung si ICC accredited lawyer Joel Butuyan ang tatanungin, mahina ang grounds ng kampo ni Duterte. Bakit? Very beginning,
talagang hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. In fact, he even withdrew the Philippines from the ICC, and he even threatened ICC officials if they went to the Philippines. So talagang sa bunganga niya mismo, makikita mo na magiging flight risk siya dahil talagang he does not recognize the entity of the ICC. Ayan, naiintindihan ko sinasabi nito, okay? Hindi raw flight risk si PRRD kasi hindi nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. Totoo naman. Sino bang nagre-recognize? Kayo, mga 10. Kayo ni BBM, si Remulla, yung gustong bumagsak ang Duterte. Yun lang naman ang si Trillanes ang nagre-recognize ng jurisdiction ng ICC. Walang karapatan ng ICC sa Pilipinas. Wala po. Maraming naniniwala wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pero ito nga ang pinagkaiba. Kahit hindi nire-recognize ni Tatay Digong, kasi dadalhin si Tatay Digong doon kung saan membro yung bansa ng ICC. At sila po ang nag-uusap ngayon, yung bansa at ang ICC. Papangalagaan namin to si Tatay Digong. So hindi ilalagay ni Tatay Digong kasi sa alanganin yung bansang tatanggap sa kanya. Ibig sabihin may third party involved. Hindi naman si Tatay Digong parang si BBM na traidor. Posibleng hindi niya i-recognize ang ICC, pero dahil tumulong tong isang bansa na ito, hindi naman siya tatakas dahil mapapahiya yung bansa. Sa mga gentleman, sa mga true leaders, importante yung samahan. They will die for that. Hindi po tataraydorin yan. Maniwala kayo. Alam nyo sa katunayan, medyo delay pa nga ito. May i-admit ako sa inyo. Etong lilipatan niyang bansa, etong gagawin ngayon, matagal na po namin alam. Hindi lang kami nagsasalita because ayaw naming malagay sa alanganin yung source namin. But honest to goodness, alam na namin. After the election, alam na namin ito. Bakit? Kasi basta so, matagal na itong inayos at inaayos sa bansang yun. At nung nilabas nila, it means ayos na. Ako naniniwala, kumpirmado na ito. Ngayon, ayoko munang pangunahan. Okay? Kasi, baka sabihin, chismis vloggers vlogger ako, no? Ayaw natin ng ganun. Ayaw ng tatay namin, no? Huwag kayong maging chismis vlogger, ha? Dapat lagi kayong, sa komentaryo, argumento, sa facts kayo. Kaya hindi ako magpapalaki ng channel dahil sa chismis. Ayoko ng ganun. Ang sinasabi ko lang, alam namin to. Kasi sinabihan kami 6. Basta 6 ang kasama ko sinabihan. Hindi ko na 6 kami lahat sinabihan. Kaya dyan yung malalaman na ako at saka yung 5 pang sinabihan hindi bida-bida. Hindi namin nilabas. Okay? So hindi tatakas yan. Maniwala kayo. Ginagamit nyo lang yung sitwasyon na yan. It's because gusto nyong pahirapan yung tao and ayaw ninyo magkaroon siya ng political clout na lumakas ulit. Pero sa katunayan, lalong lumalakas nga eh. Recognize the entity of the ICC. Sa dokumentong isinumite ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi niya na mayroon na silang kausap na bansa na willing tanggapin si Duterte. Hinala ni Atty. Butuyan, isa ito sa mga karatig bansa ng the Netherlands at best guess niya ay Belgium. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan na mga kaso, ang isang country na tumanggap ng isang akusado sa ICC na bigyan ng interim release ay ang bansang Belgium, no? Practically ito dahil ang Belgium ay karatig lang, adjacent lang sa Netherlands, sa The Hague. Para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, magandang hakbang ang request for interim release, lalo na't naniniwala sila na iligal ang pag-aresto kay Duterte. Ang mas malakas ay yung walang jurisdiction. Ang mas malakas, yung irregular ang pag-aaresto sa kanya. Hindi Yun. Ang ganda nung sinabi dito ni Atty. Panelo. Hindi lang yung jurisdiction ang problema. Ang pinaka-problema dito, yung manner ng paghuli. So, illegal. And we all know that this is political. Kaya nga mayroong pang issue na ang US sa kanila at
itong mga hurado ng ICC ay talagang idinimanda ng US na to si Trump, no? Pag ito ay talagang hindi nila inayos itong ICC, hindi nila inayos itong kaso ni Tatay Digong, at sila ay nagpagamit sa politika sa Pilipinas, masisira sila dito. Masisira sila. Sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. Pero para sa mga biktima ng madugong drug war ng dating Pangulo, kalbaryo sa pagkamit ng hustisya sakaling pansamantalang palayain si Duterte. Ngayon pa lang, hirap na kaming maghanap nga ng mga witnesses. Paano kayo hindi mahihirapan ng maghanap ng mga witnesses? Wala naman talaga. Di ba? Kasi marami sa kanila hanggang ngayon takot. Dahil napakalakas ng mga Duterte hanggang ngayon, kaya nilang patayin ang impeachment complaint. Nanalo sila sa eleksyong nakalipas. Marami siya, mayor ng Davao, anak niya vice mayor, ang isang anak niya congressman, isang anak niya vice president. Marami siyang kamag-anak at mga supporters na nasa mataas na posisyon. Yan. Kung susundan ko yung argumento nito, ha, may mga anak siya sa mataas na posisyon. Sa eleksyon, nanalo ang marami na kalyado ng Duterte. Sige, malakas pa rin sila. Nagdedelikado etong mga namatayan at saka yung mga witnesses, no? Baka delikado. Kaya nga, una, yung bansa nga ang kikupkupin siya at nangangako siya na walang mangyayaring ganon. Pangalawa, ang layo niya sa Pilipinas. Don't tell us na ganyang kapangyarihan si Tatay Digong na kaya niyang gumawa ng krimen na nasa ibang bansa siya. Kasi kung ganyan po ang power ni Tatay Digong, the way you claim it, hindi siya mabibitbit ni Torre. Doon pa lang sa Villamor, mahaharangan na yan. Kung walang planong harapin ni Tatay Digong ang ICC, hindi yan uuwi sa Hong Kong. Kami po sa Hong Kong pa lang, alam na namin. Alam na namin. Sunday yung event, Saturday pa lang alam na namin. Kaya nga si Bato di ba? Hindi tumuloy. Alam na namin na ipahuhuli si Tatay Digong. He knows it. We know it. So ibig sabihin, handa si Tatay Digong harapin ito. Gawin lang sa tamang paraan. No? Kasi kung yan ang issue nyo dyan, bakit pilit yung pinauuwi si Roque? Kung sa tingin nyo walang hustisya sa Pilipinas at delikado si Tatay Digong, kaalyado ni Tatay Digong si Roque. Bakit hindi nyo pakuha sa ICC si Roque at ipa-ICC nyo? Bakit gusto nyo umuwi sa Pilipinas? Si Tebes, na nasa labas ng bansa, pinauwi nyo sa Pilipinas. Ang gulo-gulo nyo Yung mga nasa labas, pilit yung pinauuwi. Yung nasa loob, pinaalis nyo ng Pilipinas. Bakit? Politika lang. Kasi wala na sa politika si Tebes, wala na si Roque. So hindi na siya issue. Pauwiin yan dito. Si Tatay Digong mayor pa. Diyan ka. Ayan ang issue totoo niyan. Hindi yung biktima. Huwag niyong gahasain yung mga biktima. Kasi para sa akin, kung biktima kayo ng biktima, okay yan. Sige. Pero huwag niyong gamitin to the point na si Tatay Digong aalisan nyo ng karapatan. Kasi meron din siyang legal rights. Karapatan niya humingi. Gaya ng hinihingi niya na alis siya dyan. Makapag-bail. Diba? Ano, kayo lang may karapatan? Si Tatay Digong walang karapatan. An accused is considered innocent until proven guilty. Lahat po ng abogado, Attorney Nery, alam yan. So, gawin nyo yung gusto nyong gawin. Gagawin ni Tatay Digong yung gusto niyang, kaya niyang gawin na nasa batas. Sa gobyerno. Pending pa rin ang kasong Crimes Against Humanity ni Duterte sa ICC at nakaschedule ang kanyang pre-trial sa September. Sa gitna ng request for interim release, panawagan ng mga biktima kay Duterte, huwag tumakbo at harapin ang kanyang kaso. Para sa agenda, hindi nga tumatakbo. Ano ba kayo? Ano ba pinagsasabi nyo? Tumatakbo ba si PRRD? Alam mo kung gusto nitong tumakbo? Hindi na siya umuwi. Doon lang siya sa Hong Kong. Or umalis siya. Hindi lang po kami ang nakakaalam na huhulihin si PRRD. Marami pong nakakaalam. Doon nga sa speech niya sinabi niya na may nag-aabang sa kanya sa ICC sa Pilipinas. Sinabi niya yun. Bakit umuwi? Despite
nahuhulihin siya, haharapin niya. Kaya huwag kayong paulit. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Irene Oika. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.